kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na Pilipinas. Good morning. Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abyan. Welcome diri sa ato niya nga programa Oras na Pilipinas sa 16:02 TXKI. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Pagaupdan ka hasta alas 9 subong nga aga. Subong Disyembre 9, 2025. Shout out anay sa mga friends naton na temprano pa kaina, nakatutok na, nagpanamyaw na Blessed Tuesday morning po si Mami Pressy, halin TSK, hagina nakatutok na si Mami Pressy. Halin daybreak pagidguro, no? Hello dara sa Cavite, sa Bernardino family. Hindi na po ba maulan dyan, Mami Pressy? Sa Shepherd's Call kagina, naka-tune in na si Sis Mitchie. Hello sa Tyson family. Sa aton balitaan, nagpamati manda si Brother Jacob sa Thailand. Hello kag happy listening sa imo Sis Bevelyn sa Fonticha Hilahos family dira sa Banga, and kay John D dira sa Jensan. Check attendance mga kamudya sa aton nga programa Oras na Pilipinas. Yan, nag-send na care icon si Sis Bevs. Mayo lang dara nga pagpamahaw Sis Bevelyn. Breakfast time na ba? O tapos na. Pamahaw pa lang or nagapreparar pa lang para sa pamahaw. Kami
lang ang inyong background. Samtang gahimo ka mo da sa maulubrahon subong nga aga. Pabalon anay kita ang aton una nga segment. Pabalon sa oras na Pilipinas. Para sa aton nga pabalon for today, ang aton nga verse makita sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timothy 2:5. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and he gave himself to rescue all of us. Basahon taman ini sa Hiligaynon, unang Timoteo 2:5. Kay may isa lang ka Dios, kag may isa lang ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo. Ini wala sing iban kundi ang tawo nga si Kristo Jesus. At the heart of Christmas is good news. Hindi nitong good news nga may mga regalo sa dalom sang Christmas tree. Hindi good news nga may ara sang handaan para sa Noche Buena. It's not even the good news of spending time with friends and family. Christmas is about the good news of God's love. Ang siling sang Biblia, tanan kita lost without God. Wala direksyon ang kabuhi naton. Wala sang matuod-tuod nga kalipay. Kag hindi secure ang aton eternity in heaven. Pero ang good news of Christmas is that God sent Jesus to seek and save the lost, to seek and save you and me. Nagkaridiri si Ginoong Jesus, nagpakatawo. He became man to save man. He gave himself to rescue all of us. Kung nagdako ka sa simbahan, you've likely heard the word salvation many times, no? Ang pulong salvation o kaluwasan kapila mo na nabatian. Pero pwedeng you do not know what that word really means when it comes to Jesus. Yari ang mga kamatuoran nga dapat mo mahibaluan. Salvation means that Jesus came to rescue us. Hindi naton kaya sulbaron ang problema naton sa kasalanan sa aton kaugalingon. Without Jesus, we're trapped in the expectations of others. We're trapped in living for the approval of our friends. We're trapped in addictions. Tinatry naton i-change aton kaugalingon over and over again, but we don't have the power to escape. Because the truth is, we cannot rescue ourselves. That's why Jesus came. Ang basa aton nga verse, He gave Himself to rescue all of us. Amo nang una nga kamatuoran, salvation means that Jesus came to rescue us. Kaduha, salvation means that Jesus came to recover us. Nagahandom kita nga makayo ang aton nga kinabuhi. Without Christ, we long to recover parts of our lives that have been lost.
We long to recover our strength, our confidence, our reputation, our innocence, and our relationship with God. Kag gin-restore ina sang aton Ginoong Jesus. Jesus came to recover all of that for us. Ang ministry niya is the ministry of restoration and reconciliation. And that leads us to our next point. Salvation means that Jesus came to reconnect us. Jesus came to earth on the first Christmas to reconcile us to God, to let us live reconnected in harmony with Him again. Amo nang ginhimo ni Kristo nga nagkari siya diri sa kalibutan para mapasag-uli ang aton nga relasyon sa Dios. When Jesus came to earth, He gave us the gift of Himself. He offered us salvation. Pero damo sa mga tao naga-celebrate sang kapanganakan ni Jesus without accepting this free gift. It goes unwrapped year after year after year. Ikaw, Abian, have you accepted God's gift of salvation? Bato na si Jesus. Siya ang gasa ng Kapaskuhan. This Christmas, open up the most important present you've been given. This is the gift of a new relationship with God through Jesus. Ang na aton nga pabalon, subong Tuesday. Oras na, Pilipinas! Alas 8:14 ang aton takna. Hello, liwat dira kay John D. sa Jensan. Mga listeners naton dira na sa may area sang Apupong, sa may banda airport na dira makaabot pa ang signal sang DXKI sa may uhaw. Ayad-ayad nga pagpamati dira sa inyo. Sa aton nga pagpadayon, mga public service announcement anay idulong sa aton ni Miga Jen sa aton action line.
Line! Action! Line! Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board SOCSRGE nagaimbita sa tanan nga mga MSMEs diri sa Rion 12 sa 2-day online training. Sa December 9 from 10 a.m. to 12 noon ang topic Productivity 101, and sa December 11 Thursday from 10 a.m. to 12 noon 7S of Good Housekeeping. Sa mga interesado, pwede ka mo mag-register sa bit.ly/RB12Prod. Ini siya libre lang nga online training. Action! Line! Ang Department of Labor and Employment Region 12, in line sa celebration sang 92nd anniversary, may ara sang job fair sa December 11 dira sa SM City General Santos. Damo sang mga job opportunities para sa mga gusto nga mag-apply. Kaya dalan na ang inyong mga importante nga dokumento, lakip ang inyong resume, kag application letter. Action! Line! Ang Provincial Treasurer's Office ng South Cotabato may ara sang public announcement para sa extended hours sang settlement sang real property tax kag transfer tax. Sumugod December 1919, ang real property tax billing mag-open from 8 a.m. to 8 p.m. except weekends and holidays. Ang real property tax payment from December 9 to 30, 8 a.m. to 8 p.m. Kag ang transfer tax billing from December 9 to 13, mag-open 8 a.m. to 8 p.m. except weekends and holiday. Action! Line! Ang CF South Cotabato 2 may ara sang hiwaton nga Christmas party classes magsugod December 1 to 17, 2025. Kaga kaangot sini, ginaawhag ka mo nga mag-sponsor a class of kids for 500 pesos. Para mabuligan nga ma-evangelize ang 8,000 ka mga kabataan sa nagkalain-lain nga mga public school diri sa South Cotabato. Nagabaton man sila sang mga hampanganan, bayo, kag mga libro para sa mga bata. Pwede nyo i-drop off dira sa CF Office 4065 Lower Aurora Street, Zone 1, City of Coronadal. Kaga, para sa dugang man nga impormasyon, pwede nyo i-contact si Teacher I sa 0968-30-63840. Action! Line! Para sa tanan nga tag-iya sang motorsiklo diri sa Rion 12, ginapahibalo sang LTO Region 12 nga may ara sang bag-o nga sistema para sa pagpanagtag sang plaka. Para sa mga motorsiklo nga nakarehistro halin 2014 tubtob 2017, pwede nyo i-claim sa tanan nga LTO Region 12 District kag Extension Offices. Ang mga plaka sakop sa tuig 2018 tubtob 2021, Enero tubtob Marso, pwede nyo i-claim dira sa LTO 12 Regional Office, New Registration Unit, Coronadal City. Para sa Moving Forward program na sakop sa tuig 2021 from April to December 2022 until subong, pwede ka mo makigangot or magbisita sa inyong motorcycle dealers kung sa diin ninyo ginbakal ang inyong motorsiklo para sa detalye sang pagkuha sang inyong nga plaka. Kaginalay gayan ang tanan nga dalon ang original nga copy sang OR or official receipt kag certificate of registration o CR sang inyong nga motorsiklo para magkuha sang plaka. Action! Line! Ang Plug-in Ministry Coronadal may ara sang hiwaton nga Plug-in Outreach Program kag Medical Mission 2025 sa sitio Colonbong, Lake Cebu, South Cotabato. Sa December 13, 2025, kag ang benepisyaryo yara sa 200 plus kapamilya. May ara sang free check-up, gift giving, free medicine,
kag grocery packs. Kaya kung ikaw may ara dira sang mga bayo nga pwede pa magamit, pwede mo man i-share diri sa nasambit nga outreach program. Para sa donation, pwede ka mo mag-text or mag-call sa 0917-624-2683. Kag pangitaa si Pastor Dominic Martin, ang outreach coordinator. Action. Line. Ang city government sang Coronadal may ara sang himuon nga public consultation in line sa proposed schedule of market values of real properties diri sa syudad sa tuig 2026. In line ini siya sa compliance sang Section 15 of Republic Act number 12001 or ginatawag nga Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Sa December 17 to 18, 1 p.m. dira sa City Hall Lobby, New City Hall Building, Jensen Drive, Barangay Zone 3. Para mag-intra, pwede nyo man iskan ang QR code nga ara sa City Government of Coronadal FB page. Action. Line. Sa tanan nyo mga kabataan, ginaauhag nga magparehistro sa COMELEC sumugod sang Oktubre 20 tubtob Mayo 18, 2026 para sa 2026 barangay kag SK election. Sino ang pwede magparehistro? Mga bag-o nga botante 15 years old pataas para sa SK kag 18 years old pataas para sa barangay. Mga nagbalhin sang balay, mga luyag nga liwat mangin aktibo sa ila registration kag iban pa nga kwalipikado uyon sa layi. Magpadulong lang sa COMELEC office o sa mga satellite registration site sa inyo lugar. Dalon lang ang valid ID kag iban pa nga mga dokumento. Action. Line. Ang city government sang Coronadal sa idalom sang Executive Order number 76 series of 2025 temporaryo nga siraduhon ang dalan partikular dira sa Alunan Avenue at tubangan sang provincial capital. Magsugod December 1 to 16 in line sa celebration sang Provincial Government of South Cotabato Christmas Food Bazaar. Ang oras halin alas 2 sang hapon tubtub 12 midnight. Action. Line. Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang public consultation in line sa proposed 2027 schedule of market values for real property tax sa December 17 to 18 from 9 a.m. to 12 noon. Dira sa PDC Hall, 3rd floor, left wing Finance Building, Capital Compound, Alunan Avenue, City of Coronadal. Action. Line. Ang LGU Sorala, in partnership sang Department of Migrant Workers and PESO South Cotabato kag Dole, may ara sang Christmas Festival Mega Job Fair 2025 sa December 12 sa may evacuation center Sorala, South Cotabato. Sa mga gusto mag-apply, please wear casual attire, hindi magsuksok sang tsinelas or shorts, kag dalon ang inyong resume kag iban pa nga mga dokumento. Kag mag-prepare man sang application letter. Samtang inline sa Sorala Christmas Festival, may ara sang schedule sang partial kag full road closure. Sa December 14, dira sa may Our Lady of Lourdes Parish to roundabout, full road closure kay tungod may ara sang push bike competition. Sa December 25 until December 27, sa Municipal Gym down to Rotonda, may ara sang partial road closure. Sa December 27 to December 28, sa Municipal Gym down to Rotonda, full road closure. Kag sa December 28, closing program dira sa may Holy Child Central Colleges Incorporated to Bendita Machineries, partial closure kag full road closure naman from 12 noon to 4 a.m. Action. Line.
Madamo nga salamat miga Jen sa sinaiyang nga mga pahibalo. Dugang lang naton nga public service announcement inline man sa ongoing subong nga mga aktibidades sang Christmas Festival sa Banwasang Surala. Subong nga adlaw December 9. Karon alas sa isang gabi may superhero night sila dira sa Surala Municipal Gymnasium. Samtam dira sa festival ground sirado na dira ang dalan kay pagkaalas sa isang gabi ang Racing Champions Academy Incorporated ang mag-sponsor sang activity dira. Was naman sa gabi, may Smile Movie Night dira sa Festival Ground. Pwede ka mo mag-watch with your family. Then, sa December 11, alas 8 sang aga, ang Tourism Congress sa Surala Municipal Gym. Then, sa gabi, ang DepEd naman ang sponsor at 6 p.m. dira sa Festival Ground. Sa nagapangita trabaho ha, may mega job fair on December 12, alas 8 sang aga, ang venue dito sa Surala Evacuation Center. Then, sa gabi, dira sa Surala Municipal Gym, ang LGU Employees Night at 6 p.m. Samtang sa Festival Ground, ang in charge naman is ang LINHS. May push bike competition man alas sa isang aga on December 14 sa Ala Valley Drive. So, tulo temprano lang kamo kung may biyahe kamo sina nga adlaw, no, Domingo, ina alas sa isang aga kay posible may rerouting man gyapon nga matabo. Action. Line. Sama to ang aton nga mga pahibalo. Sa aton nga pagpadayon, tagaan-ta lingguan naman dugay-dugay ang aton nga trivia time upod kay Pastor Alex. Shout out anay dira kay Tita Ninang Nurse kag Tito Ninong Doy. Gapamati dira sa Tampakan sa Navales Combatier family. Sa aton nga pagpadayon, trivia related gyapon sa mga characters sa First Christmas. Si Herod naman ang tagaan naton ligwa sa Trivia from Home with Pastor Alex. Trivia for today. Good morning sa aton nga mga ka-trivia kag mga ka-ONP. Subong adlaw. Today is Tuesday, December 9. Ang aton nga petsa, kagyari ang aton nga trivia para sa adlaw ngayon. Kag subong December, naga-focus kita sa mga characters nga o Bible characters nga makita nato no nga involved sa Christmas story. Ang aton nga trivia is about Herod the Great. Kag ara siya sa background sang story sang pagkabata ni Jesus, no? Kag hindi man nami ang iyang character, no? Isa ka tawo nga may ara kahadlok sa iyang tagipusoon base may mag-agaw sa iyang trono.
isa ka tawo nga may power, no, kay leader siya kag pero puno siya sang pride kag paranoid siya. Kung ang pag-abot sang manluluwas, no, pag-abot ni Kristo para sa kaluwasan, si Herod naman niya ang iya yang tinutuyo iya mangpatay, no, mag-destroy. So tanaw naton ining iyang istorya, no, para makita naton ang diferensya sang ginharian sang Ginoo kag sa paghari sang tao. So sino ba ini si Herod the Great? Si Herod hindi siya pure nga Hudyo, hindi siya Jewish nga pure, no? Isa siya ka Idumean, silingon, descendant siya ni Esau, no? Mga Edomite. Kag ang iyang pamilya nag-convert sa Judaism tungod sang political pressure. So silingon, ang hari sa mga Hudyo nga ginatawag nga si Herod, hindi siya matudtuod nga Hudyo, hindi siya pure nga Hudyo. Pero yara siya nagapungko, no, sa trono sang Israel. O makita nato ni sa Book of Matthew chapter 2. Ang naghimo kay Herod nga hari amo ang imperyo sang Roma. Ginhimo siyang hari sang Judea by the Roman Senate sang 37 BC. Kag ang iya pagiging hari resulta sang political alliance, military power kag support halin sa gobyerno sang Romano or Imperyo Romano. So hari siya pero hindi siya hari according to what God has promised, that the king of Israel must come from the line of David or the Davidic line of kings. Si Kristo naman, on the other hand, isa siya ka descendant ni David, ginpadala sa sang Dios kag siya ang matudtuod nga hari. So makita naton ang contrast, no, sa kingship ni Jesus Christ kag sa istorya o sa kingship ni Herod. So makita naton nga sa historical records, ginadescribe si Herod as maalam siya pero very insecure. Kadua, he is charming but very dangerous. He is generous but he is cruel. He is a builder but he is a murderer. Kagrabe ang iyang paranoia, especially kung daw mabatyagan niya nga kuhaon sang iban ang iyang trono. Kag ining kahadlok, amo ang naga-impluwensya sa madamo nga mga desisyon nga iyang ginahimo. So ano ang mga accomplishment ni Herod bilang hari sang Judea? Una, ang Second Temple Expansion. Herod rebuilt and expanded the Jerusalem Temple. Manami ining sang panahon nila, no, kung makabalik ta didto makakadto ta. Perti ka nami tanaw, no, one of the ancient world's marvels of engineering, no, ang pag-rebuild kag pag-expand ni Herod sang Temple of Jerusalem. Muna nga nangin popular siya sa mga pipila ka mga Hudyo, and he is very proud sang iyang mga accomplishment, kag he is a master of political manipulation. Amo man gid na, no, kung isa ka leader kag mapaboran mo bala ang mga tao sa paghimo sang isa ka edipisyo nga very important sa ila pareho sa mga Hudyo, no, ginpanami mo ang templo, abaw daw makasiling kagid nga madamo gid ang mga botante mo sini sa sunod nga eleksyon. Daw mo na bala. So ano ang mga major building projects ni Herod, no, kay ginpakita naton diri nga builder siya, no? He constructed the fortress of Masada, the port city of Caesarea, the fortress of Herodion, mga palasyo, mga theater, kag mga stadium, no, nagpahimo siya. Kay gusto niya nga madumduman siya sa mga tao nga manami kag bantogid siya nga klase sang hari. Pero sa record sang Biblia, iba man ang istorya sa iya nga mga ginhimo, no? Kag
he is a very paranoid leader, no? Ipatyon niya ang tao nga threat sa iyang trono, bisan pa kapamilya niya, no? May mga historical sources nga nagapakita nga ginpatay ni Herod ang iyang asawa nga si Mariam, ang iyang mother-in-law kag tatlo sa iyang mga bata. So wala siya gali sang pangira-kira bisan kapamilya niya, patyon niya, no? Siling gani sang Roman Emperor nga si Augustus, siling niya mas maayo pa nga baboy ka na lang nga ginasagod ni Herod kaysa sa mangin bata niya. Kag very legendary ang pagiging paranoid ni Herod. In Matthew chapter 2 verse 3, siling ni Apostle Matthew, when Herod heard this, no, ang account sang wise men kung nag-courtesy call sila, he was troubled and all Jerusalem with him. So ano nga matrouble gid ang isa ka hari sa isa ka baby? Kay tungod nga nabalaan ni Herod nga hindi siya ang matudtuod nga hari. Kag balaan niya man nga may ginpromisa ang Ginoo nga hari nga maghalin sa linya ni David. Kag balaan niya kung ano ka temporary kag katapok ang iyang pagiging hari. So sa iyang pananaw, threat si Jesus Christ sa iyang pagiging hari. But not necessarily nga sa iyang power, kundi nga ang pride ni Herod, no, nga maislan siya sang isa ka lapsag, isa ka baby, do hindi niya gid mabaton. So nangin paranoid siya, no, kag gusto niya ipapatay ining bata nga ini nga nabunag nga according sa mga wise men from the east, isa ka hari. Kag diri makita naton sa Christmas story kung paano ginplastar ni Herod ang iyang deception, no? Una, in Matthew chapter 2 verse 8, nagpakuno-kuno siya nga i-worship niya man atong baby nga ginbata nga hari, no? Siling niya, go and search carefully, no? And then kung makita nyo ng baby, report kamo sa akon para ako man makakadto kag maka-worship sa iya. Pero sa totoo lang, butig ining ginahambal ni Herod, no? Kay lain ang iyang plano. Gusto niya patyon ang bagong bunag nga hari. Kag pertigid ang iyang pag-imbestigar sa mga magi, no? Ining mga wise men from the east. Ginpabangkot niya sila nga kasan-on nag-appear ang star, no? Kag diin ang lugar nga ginbata ang manluluwas. So daw investigador si Herod, no, gamito niya ang propesiya nga isa sa mga tools niya para ma-determine niya kung pilang edad kag kung diin ang bata. So imbis nga magkalipay siya sa kamatuuran, ginahimo niya ang propesiya nga isa ka pamaagi para mapatay niya ang baby nga mo si Jesus o ang bata nga mo si Jesus. And then ginano niya sang nabalaan niya nga wala na nagbalik ang mga wise men sa iya kay ginwarningan sang angel ang mga wise men, nung warningan sang Ginoo paagi sa iya angel, nag-order si Herod sang pagpatay sa tanan nga mga bata 2 years old and below. Tanan nga bata nga lalaki sa Bethlehem. Mga inosente damo gid ang napatay nga mga inosente. Kag very karadlok kag makasiligni ining iya nga ginhimo, kag makita naton sa history ang violence nga ini, no? Ining pagpapatay niya sa tanan nga bata nga lalaki sa Bethlehem 2 years old and below according sa iya computation, no? Kung saan nag-appear atong star. Kag para makasiguro siya, siling niya, kuridasa nyo na lang 2 years old and below, pamatya nyo. Kay sa iya nga computation at this particular point, si Jesus more or less 2 years old na or below. So, na-fulfill ang ginambal ni Prophet Jeremiah in Jeremiah chapter 31 verse 15 nga nagasiling, a voice was heard in Ramah,
Rachel weeping for her children. No? Kag si Herod ang may pakana sang isa sa pinakamadulom nga chapter sang story sang pagkabunag ni Kristo. One of the darkest figure is Herod. Pero makita naton nga wala niya gid na tiplang ang Ginoo, no? He was outsmarted by God by God warning the Magi's in a dream, no, in Matthew chapter 2 verse 12. Kag amo man ang palakat niya kay Joseph, kay Mary, kag sa baby pakadto sa Egypt in Matthew chapter 2 verse 13. So failure ang plano ni Herod, kag ginproteksyonan sang Ginoo si Jesus. So makita naton nga ang ginharian sang tao, no, pareho sang pag-represent ni Herod is a kingdom nga kung sa diin nagahari ang pride, ang violence, ang kahadlok, ang self-preservation, kag ang power. Muna basta kingdom of man. Pero kung kingdom of God, there is peace, humility, sacrifice, trust, and righteousness. Kag makita naton ang rebellion sa heart ni Herod, no? Hindi siya nahadlok sa bata, kundi nahadlok siya nga madula ang iya nga posisyon, ang iya nga control. Kag amo man na subong, no, madamo nga mga tawo gina-reject nila si Jesus. Kay tungod nga ginaisip nila nga madula ng ilang nga mga pride, ang ilang nga mga Diyos-Diyos, ang ila sinful nga lifestyle, kag gina-threaten ni Jesus ang ilang nga independence. Masiling na sila nga, damo na ako, hindi mahimo. Kung mag-Kristohanon ako, hindi na lang. Daw mo na ang iyang magiging desisyon. Okay, siyempre makita man naton nga si Herod, amo ang picture sang tao nga may tagipusoon nga wala naga-surrender sa Ginoo. Wala naga-submit sa Ginoo. And then the throne of Herod was temporary, while the kingdom of Jesus Christ is eternal. Yan. Napatay si Herod, nadula ang iyang control, ang iyang ginharian, nag-collapse ang iyang kingdom, but Jesus lives forever, reigns forever, and Jesus rules with love, compassion, mercy, and justice. Ayan, so amo na ang aton nga trivia about Herod, no? Kag kabay nga na kita naman naton kag nadugangan ang aton nga impormasyon about this particular figure sa istorya sang Pasko. Kag para sa oras na Pilipinas, amo na ang aton nga trivia for today. Maayo gid nga adlaw sa inyo tanan. Trivia for today. Madamo nga salamat, Pastor Alex, sa sina naman naton nga mga impormasyon sa aton na trivia time. Oras na, Pilipinas! Sa nabili naton nga 15 minutos diri sa oras na Pilipinas, tagaan naton ligwa ang aton nga City Tourism Officer diri sa siyudad sang Coronadal. May kaangtanan sa mga aktibidades nga ginpreparar sang siyudad subong nga kapaskuhan. Ara sa pihak linya sa aton telepono ang in charge sa aton Tourism and Cultural Affairs Office, aton City Tourism Officer, Sir Elric Batilaran, presidente sang tanan nga mga tourism officer sa bugos nga Pilipinas. Sir Elric, good morning. Hello, sir. Ara na ba si Sir Elric sa aton linya? Daw ay pagali. Hinatawagan palang gali. Ayan, balikan ta si Sir Elric kung okay na siya sa aton nga linya. Kagabi ilang nagpasiga na, no, sa aton nga City Hall grounds. Sir Elric, good morning. Yes, good morning, Mika Joy. Yeah. Sa matamis na Christmas. Kasi ang tema sa mga palamuti dara sa aton nga City Hall grounds is Candyland, diba? Nga mo ning concept nga napili naman ninyo subong nga tuig, Sir Elric.
hinaguro ang signal nato, no? Kaya gadula-dula man ang aton nga ang tingog ni Sir Elric sa pihak. Ga utod-utod kita. Ayan, kabay pa mag-okay na ni Sabong. Sir Elric, okay na ba? Hindi gyapon. Ay, basi sa linya ba sang aton nga telepono o kung sa signal. Para daw sa airport si Sir Elric kasi may biyahe siya today kaya siya subong sa Jensen Airport or Dini Airport. Ayan. Inatry naman natin tawagan. Liwat kabay nga magdiri-diretso na ni Subong. Sir Elric, pasensya kay ga utod-utod aton nga tawag. Ayan. Okay na ba? Mabatian kami dira? Okay na po. Opo. Nga ang Candyland ang napili naton nga tema subong nga tuig kag ang whole theme sang Pasko Ronadal 2025. Actually, Mega Joy, this year's Pasko Ronaldal celebration, gina-dedicated nato during the conceptualization sa kung ano bala ang hearts ang every Christmas story. Di ba mo ginaang ato nga mga kabataan, especially the very young children. Remember nato sang gagmay kita in our eyes, di ba the season is always brightest pag hambagan nga Christmas, gasiga ginaton mga mata, no? Then this time makita naton sa mga batang inang laughter, ang spirit of hope is really most alive. So kung hambal namon, kung mag-center kita subong, although Christmas naman, ang decoration natin is for everyone, ba? But especially dedicated to the children. Pamalaman kung mag-focus kita dito sa children, parang gina-recognize naton ang joy, ang innocence, di ba? That reminds us why Christmas is a season of giving, why Christmas is a season of gratitude, and why Christmas is a season of togetherness. Ay kung maglakat ang mga kabataan dito, upod din ang buong pamilya, no? Correct. Si nanay, kag si tatay, si lola, kag si lolo, mag-upod din na siya. So the season of togetherness is there. Kaya nga, ang tema natin ng matamis na Pasko, it's really because of the sweetness of the togetherness of the family that will go there, no? And during the Christmas or the holidays. Kasi ang balada naman nato kung ang Pasko Bigay Joy will just be very meaningful kung makita ang ginato, no, through the eyes of a child. Ang excitement nila kung makita bala nila ang mga kagabi makita mo gid, no, ang mga excitement sa mga kabataan kapag sindi sang aton nga mga decorations, di ba? Ang curiosity nila sa pag-discover sa ibang mga colors nga naka-display dito. Kag ang tinatawag nga the belief plus ang magic of Christmas, makitaan mo gid sa ila, no, nga nandun ang mga gina-expect natin mga magical characters, di ba, like Santa Claus, this time mga candy toys, mga bears, and a lot more. So it really is dedicated to the heart of every Christmas story, which is actually our children. Kay ini nakasentro sa kapanganakan man sa aton nga Ginoong Hesukristo, no? Tama, He came as a gina-herald child, no? Ang pagkabata masang aton na Ginoo. Yes. So amo nang tema, matamis na Pasko, puso ng Coronadalenyo. Kagabi lang nagpailaw na kita, nagpasuga na kita dira sa City Hall. Perti ka sadya, damo gid ang nagtambong. Kag damo man mga kabataan syempre, no? Oo, damo gid, no? Kag pasalamatan man nato ng panahon mo, nagugyon sa ato, kay wala nagulan. Although very early, nagpabatsyag na ang ulan, no? So, what eventually, balamon daw, tama itong ritual naman ng ginimo ba? Hindi magulan. So, kagaho, nagulan ng gitna, pero wala na akong kapatid sa ulan sa kasapoy. Kaya, Bigay Joy, gusto ko lang pasalamatan mga men and women behind really, no? Sa pag-decorate sila, lalong-lalo na mga employees ng GSO, sa ating engineering, no? Nga electricians naton, mga laborers naton, na kumbaga sila to mga unsung heroes, no, sa department ni Mama Mor Pansa. Kada actually divide namon ini ang pagtutok sa mga defense festival, no, kay bala na kung ito ka ng isang tourism ini mabudlay gid, no, kasi sunod-sunod ni siya ng Inogyo Festival. Tapos mayara pa kita sa Arts Month, mayara pa kita sa
ginatawag na Chinese New Year, no? Right after the Hinagya Festival. So kadamo gid kag we would like to say thank you gid na sa ating festival director Anthony Joy Soliesta na sa pag-guide na sa mga different committees, no, lalong-lalo sa pag-allocate ang pag-distribute gid bala nga magamit naton ang hindi man gid ako pero at least magagamit talaga natin yung pondo, no? Na kung anong meron tayo to still enjoy the essence of the celebration of Christmas in the city of Coronadal. Talking of pondo, pila ang budget naton sa Candyland nga decorations naton, Sir Elric? I'm not pretty sure of the exact amount, no? Kasi may so nagbigay dati daw may ginapropose nga mga 1 million, no? Kasi actually nagkakuan sila nagpadalagan dito niya ang office ng Gemma Amor Pancho sa GSO na almost every year ang mo ginigila nga trabaho, no? Kaya siguro ang pagkakaiba lang sa Bukiti, kung dati makita nyo much more extravagance in terms of the flight patterns, di ba? Lighting patterns, dati may mga padalagan nga mo sila. But this time, we make sure nga the colors really would ignite the excitement more, especially of the children. Kaya bisan wala kasi gang suga, Mega Joy, kumakasok ka sa atin. Colorful. You will still enjoy. You will still enjoy, no, the colors of Christmas. Karin sa Candyland natin. Kag dagsaon gid ni sang mga tawo isa man sa tourism attraction sang Coronadal kada Pasko, no, Sir Elric? Yes, kagabala natin kapuruli man ang iba natin ng mga taga-Coronadal, no? Kaya nagmagalaw sa mga reunions. Kaya this is also one destination na pwede lang makatuan man the whole family, no? Para gini sa ila, para gini sa aton tanan. Kasi mga bisita man nato sa kaigod nato ng mga munisipyo, mga siyudad, no, sa probinsya. Although may kanya-kanya man sila ng mga inspirations, no, sa Christmas sa mga structures nila. So, but when they are in Coronadal, they are really most welcome to really enjoy our festivities through our installations. May ano lang na plastada kung paano magsulod dira to make sure nga hindi man masalapay dang mga structure naton kag basi bala mag repair kita alang-alang. We make sure nga ang mga tao naton nga from security, no, sa mga personnel, nag-even impact sa mga crowd control naton nga dira nga MT naton, but we still would like to solicit, no, the support of all visitors and guests who would be visiting the destination, our Christmas installations nga as much as possible maging cooperative man, no? Kaya we would like na wala sa malayo na matabo, lalong-lalo na may mga electrical kita dira, Mega Joy, no? Dapat talungan man natin. That's also one thing na ginapahayo natin support from our communities na para ma-enjoy pag natin ang mga giant decorations. Remember, these giant decorations are well crafted to resemble whimsical Candyland. So, yung mo din siya, especially to bring joy to our young ones. Kung hindi kita mag-along dito, basi makuryentihan kita, so basi tayo na matabo, no? That's why we would like to invite you and your support and your cooperation sa mga bagay ngayon na. Kasi siguro, Mega Joy, o man na araman ng media, no, nga magbulig man sa amon, mapalabas man sa ila na may mga bagay-bagay nga mga do's and don'ts. Kaya ginabay may sound system kita dito, no? Ginambal mga do's and don'ts within the destination para mas ma-enjoy pagin natin. And we will really explore more the world of imagination and sweetness and play. So, makita natin dito mga oversized ang mga candy cane, no, di ba? Ang mga color, very vibrant siya. Kaya intentionally nga ma-enjoy din natin. So, mag-cooperate na kita. May in charge na, no, sa routing sang mga magsulod kay yes, po, like tong dati ginasulod ginadagsa ginadira abi ang aton City Hall grounds ano na kuan lang sila nang may number of minutes lang pwede magstay then another batch naman may amo na sa nagbigad nga ara kita sina, no? So kung actually may ara kita nga pattern na ginahimo mga dinamay nakatama nga tao. So possible lang may guide lang kita, no? May guide lang kita. Kung di na gid pwede kita makalakat.
Okay, ayan. Until when, saan ang mga aktibidades naton mag-umpisa dira sa City Hall grounds? Nag-start naman tuod Actually, kahapon, no? May mga nakaline up na mga activities. So, actually, meron kami nga OJAC, no? Sports Fest ang ating mga City Hall employees. Okay. So, aside siya the whole week of this week. And then, next week, magkaroon ng mga activities mo dito sa ato na Coronadal. But the Christmas installations will last until the last day of our Hinugya Festival. Kasi dire-diretso na tayo yan. Diretso na So, ni. habang meron tayong mga activities sa Hinugya Festival sa SM Raan areas o sa Alunan Avenue, meron pa rin tayo ditong mapupuntahan din sa City of Grounds po natin. Hindi na napagtanggalon hasta hinugyaw. Yes po. Hindi na po Okay. yung tanggalin hanggang Hinugya po. Oo. Ayan. So, may pa-fireworks paliwat. Yeah, may araw kita fireworks sa year-end countdown natin na siya. No? New Year's countdown natin sa December 31. Pero dito kita sa may somewhere in Alunan Avenue. No? Pero I just want to know if they would also a lot of budget na magawin ng fireworks like sa sa ating City Ground. We will just inform the public regarding that. There are actually updates. Daw sa Pasko miyara pagid no 23 miyara pa fireworks man. Sa 24 wala na kita kay ginhangyo namon nga base pwede ka makapit pa sa ako naman ay. Oo. Hindi na nakatuloy lang kasi Christmas. Kaya gin-advance na siya sa 23. Oo. Panahon pa naman na sa bagay dito. Okay, sige. Yan, imbitasyon mo Sir Elric sa aton iyang mga kababayan kundiin man makalabot ang aton nga pagsibya subong. Sige po, salamat sa opportunity, no? Kaya ang aton nga makapa-invite pa gid, no? Aside sa ma-explain ako kung ano ginagawa sa celebration this time sa our Christmas installation sa City Hall ground. Pero the most important thing, through this celebration, through this Pasko Coronadal, we celebrate not just Christmas, but the joy of childhood. Kaya kung as we gather as one community dito sa aton Christmas installation, may we be reminded that the truest magic of the season is found in seeing our children's eyes light up. Diba? Parang dito na ito napakita pa dito lang pagpakita na ito ng kasadya sa ila mga mata, I would be able to create a world where their happiness, yung dreams nila, nag-matter dito sa atin. And that's really what makes Christmas really a meaningful one as we celebrate this year in the city of Coronadal. So please do enjoy. City Mayor Idodo Yohena really invites everyone to enjoy our Christmas installation. Tuloy-tuloy na ito ni Kajoy. Kaya natin po last night, he also launched the official logo of the Sigasang Forest Festival 2026 and the soundtrack. So we will be having a lot more activities hanggang Hinugya Festival. Dito na mag-enjoy po tayo lahat at mga bisita po natin. Ayan. So, hasta sa Enero na gid ni tuloy-tuloy nga mga pasadya diri sa syudad sang Coronadal. Ilang abangan. Thank you Sir Elric. Ingat sa biyahe. Salamat po. Ayan ang aton nga City Tourism Officer, presidente man sa mga tourism officer sa bugos nga Pilipinas, si Sir Elric Batilaran. Ayan. So, kagabi lang, nag-umpisa to, may motorcade sa mga intertoda, gindekorasyonan ang mga tricycle, alin SM Raa hasta New City Hall, then nag-grand launching man sang Pasko Coronadal 2025 sa New City Hall grounds. Ginpakita man kagabi ang logo sang Hinugyaw Festival 2026, kagin patukar ang official soundtrack declaration sang official launching sang Pasko Coronadal